guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna Jan at good evening rito. Eto guys meron tayo ngayon pag-uusapan natin itong si Buanggo. Yung interview niya sa itong nakaraan sa PDP nung nagkaroon sila ng convention diyan sa Davao City. Nagkaroon sila ng convention habang binabaha. At doon nga si Barbie Basti, 'di ba, dumiretso na, pero maganda yung pagkaka-interview kay Buanggo eh. Malamang yung iba sa inyo napanood yun na ito, pero talagang bilib ako Bilib ako sa interview ito ni Buanggo, antibay. Antibay ni Buanggo. So, siguro maganda panoorin natin bago natin komentuhan, di ba? O sige, panoorin muna natin ang buo bago natin siya komentuhan. Let's go! Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Prone tayo at hindi natin papansin biglang malakas yung ulan, may pumapasok na tabagat. So, ang Davao naman. Teka lang. Komentuhan na agad natin, guys! Ano daw? Nakalimutan. Ulitin nga natin. What the heck? Ayan. Ang Pilipinas nasa Pacific Ring of Fire. Okay, tama. Prone tayo at hindi natin papansin biglang malakas yung ulan, may pumapasok na tabagat. Teka lang. Yun, naguluhan ako ron. Tama naman na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire. Kaya lang, when you say Pacific Ring of Fire, ang tinutukoy dito, ito ay pumapatungkol sa lindol. Baka naman ibig niyan sabihin tsunami. Pero sa lindol kasi tumutukoy ang Pacific Ring of Fire. So, hindi ko alam kung anong connection nito sa baha. Baka nga naman dahil sa tsunami. So, medyo pagod lang siguro dito si Buanggo. At naguguluhan ang pag-iisip. medyo naguguluhan lang pag-iisip rito ni Buanggo, palagay ko So, ang Davao naman, matagal po ako rito sa Davao. Okay. Dumadami na rin po ang population dito sa... Okay. Dumadami na po ang tao rito sa Davao. Maraming developments. Ibig sabihin, maraming mga bahay na pong itinatayo. So, talagang hindi po yun maiwasan. Sana... Dahil daw sa development, ayun pala yun. Para mailusot lang ang kanilang mga kapalpakan. Remember guys, itong si Bongo, ang pamilya nito ni Bongo Lloyd, no, ay kontraktor. Kapartner ng Diskaya. Itong Christian Lawrence Tesoro Go Construction na may pinakamaraming kontrata pagdating sa flood control dyan sa Davao City. So, ibig sabihin, malamang-lamang nagpapalusot na para idepensa ang construction company ng kanilang pamilya. Ngayon, ang katwiran niya, dahil umuunlad, dumadami ang buhay, dumadami ang mga bahay at dumarami ang mga residente, normal na bahain na. Ay, Bongo Lloyd, excuse me po. Hindi po yan katanggap-tanggap. Kaya nga meron tayong tinatawag na planning and development ang bawat syudad para pinaplano nila yan. Bakit? Kaya nga ikaw nagpaplano, anticipated mo na ang pagdami ng mga bahay. Diba? Ang mga pagdami ng mga subdivision. Pero hindi ibig sabihin na dahil dadami ang mga subdivision, magiging normal na ang pagbaha. Na magiging normal na kapag umuulan dyan sa Davao City, bumabaha ng lampas sa bubong. Tapos kapag umambon naman dyan sa Davao City, bumabaha ng hanggang dibdib. Ang malupit, kapag hamog lang, bumabaha ng hanggang tuhod. Dahil ba yan sa sinasabi mong dahil dumarami ang tao? What the heck? Dumarami ang bahay at umuunlad dahil matagal ka na dyan sa Davao City, yan ang naobserbahan mo. Yan ang malaking problema. Yung obserbasyon mo, hindi mo itinatama.
Naobserbahan mo palang dumadami ang tao. Ang tanong ko sa inyo, wala kayong development o wala man lang kayong plano kung paano ninyo aayusin ang mga flood control ninyo. Di sana kung wala ang plano si Iyutman, wala kayong plano para ayusin ang flood control ng Davao City, bakit si Iyutman ay humingi pa ng 51 billion? Diba? Bakit humingi pa ng 51 billion si Iyutman kung wala rin lang naman kayong planong ganyan? O mga didilis ito medyo lumiliwanag sa akin bigla. Talaga naman palang walang plano ang mga Duterte at ang kanyang mga alipores na ayusin ang flood control dyan sa Davao City. Kasi dumarami na raw ang bahay. mukhang inaantok ito si Bonggoloy. Bonggoloy, mukhang inaantok ka. Di ba? Wala sa uwisyo putik. Huwag na pong haluan ng politika yung Wag na raw haluan ng politika ang mga baha-baha dyan. Mari mo bang isang tabi yung politika, mari? Tsaka hindi naman pamumulitika yung pagtatanong. Karapatan ng taong bayan. Alalahanin ninyo ang 51 billion na ibinigay sa inyo, yan ay hindi pera ng taga Davao City lang. Baka akala ninyo na ang 51 billion na ibinigay kay Pulong ay sarili niyang pera at sariling pera ng Davao City. Excuse me po. Yan ay pera ng mga taxpayers na nanggaling sa kung saan-saan. Kaya ang mga taong bayan ay may karapatan na magtanong kung saan napunta. Tapos sasabihin mo, wag haluan ng politika. Bobo ka talaga. Sira, Bongguloy talaga si Bonggoy, no? Sasabihin mo pa, wag haluan ng politika. Maaari bang hindi haluan niya ng politika? Maaari bang hindi magtanong, mga politiko kayong mga hinayupa kayo? Sasabihin mo, wag haluan ng politika, di ilabas ninyo ano nangyari sa 51 billion. Magpapakita na naman ng ganyang kanipis na libros ito si Iyutman, sasabihin, accomplishments. 51 billion tapos ganyan ang baha sa Davao City. Mga siraulo talaga no? Alam ko kasi na-involve itong pamilya ni Bonggoloy sa construction dyan, Kakutsaba yan. Kaya ganyan ang kanyang mga pinagsasabi. Di ba? Siraulo po. babaha sa Davao. Lahat ng biktima rito, Pilipino po. Magkakapatid tayo. Ako pa, Tama! sa iba dyan ay tumulong na lang po. Tulungan na lang natin yung mga nabaha. Yun nga tinatamad nga ang taong bayan, tulungan kayo Paano kayo tutulungan di ba ang yabang nyo? Ang yabang ng mga taga Davao City, Singapore daw sila. Hindi nyo napansin? Hindi nyo napansin sa social media, wala man lang nag-i-initiate na tulungan ng mga taga Davao City na mga mamamayan, unlike sa ibang lugar, kapag binabaha, nagkakaroon ng mga tao na, mag-fundraising tayo, magbibigay kami ng ganito, ganyan, di ba? Paano ba naman gaganahan sa inyo? Yung ABS-CBN na mahilig tumulong sa mga pagbaha, pinasara ni Fentaboy. At isa pa, yung nukduka kayo ng yabang. Isipin nyo, sabi ng mga taga Davao City, hindi, okay lang yan, uhupa din yan. Okay lang yan na kami ng mga putik, magpala kami ng mga putik, uhupa din yan. Tsaka kahit anong mangyari, kahit nakalubog na kami sa baha, Duterte pari! Nanyo! Ang kabubuan ninyong mga hinayupa kayo. Lahat naman buong Pilipinas naman pag bumabaha na, pag umuulan sa buong Pilipinas, meron naman talagang nababaha na lugar. Merong lugar na nababaha pero hindi buong Pilipinas na kapag umuulan, bumabaha. Ay, excuse me po, marami pong lugar sa Pilipinas na bumabaha lang kapag bumabagyo. Meron pa nga mga lugar sa Pilipinas na kapag bumagyo, wala ring baha. Di ba? Anong sinasabi yung buong Pilipinas, di ba? Sa Davao lang yun, yung kapag umulan, bumabaha. Sa Maynila nga, pag walang bagyo, hindi naman bumabaha Pag malakas ang ulan, ang bilis na ngayong mawala. Di ba? Hindi na tumatagal ng oras. Dati, araw, ngayon, hindi na tumatagal ng oras. Sa Davao City, isipin nyo, normal daw na bumaha dyan ng 1 linggo.
Meron nagsabi, 3 araw pinakamabilis, tapos may mga sinungaling na mga vlogger, oras lang daw. Eh, teka lang, asa na nga pala yung mga vlogger ng didilis, no? Mukhang napahinga, ah. Binahaba. O, nag-aayos ng ng kanilang mga, ng mga kanilang mga putik. Di ba, di ba? What the heck? Hindi naman napipili yung, sa totoo lang, hindi po dapat haluan ng politika yung pagbabaha. Kasi hindi naman natin alam kung saan talaga mismo bumabaha. Eh kung ang nangyayari, no, may Hindi rin talaga natin alam kung saan talaga bumabaha. Baka ang ibig niya sabihin na hindi niya alam kung saan pinanggagalingan, pero ewan ko ba, ang gulo! Ang sabihin mo na lang, hindi maaaring hindi nyo alam ang pinagmumula ng baha. Simple lang yan. Kaya may baha, hindi maayos ang inyong flood control dyan. Yung 51 billion, wala na. Lumipad na. Isipin nyo, tawag dito, nasa kasaysayan, history, ang laki ng flood control, 51 billion, pero ang Davao City, binabaha. Wala pang bagyo yun, ha? Partida na, walang bagyo. Ang meron lang ay habagat. Wala pong bagyo. mga lugar talaga na Hirap na hirap pagpaliwanag. Doon ka sa presinto magpaliwanag. nagbabaha. Oh. Mabilis magbaha, lalo-lalo na pag abutan yung mga high tide na malakas yung volume ng ulan, talagang magbabaha yung area. Maraming lugar sa Pilipinas, kahit nagka-high tide, kahit may volume ng ulan, hindi bumabaha. Yan na yun. Pag Nagpapalusot pa eh. What the hindi heck? naka-exit kagad yung tube. If hindi daw naka-exit agad, paano nga makaka-exit? Wala nang flood control. Paano nga makaka-exit wala namang ginawang flood control. Yung flood control nyo, drawing lang. Sa papel lang, kunwari meron pero wala. Di ba? May exit ka pang nalalaman. Big ng ulan, yung volume ng water. Oh. Tsaka yung Pilipinas mo, Oh. prone talaga tayo sa bagyo, sa totoo naman yun. Ang Pilipinas, Ayun, wala na. Tapos na. Ang Pilipinas ay nasa ring of fire. Guys, ang Pilipinas daw ay nasa ring of fire. Alam naman natin nasa ring of fire. Sino ba? Meron ba rito hindi nakakaalam na nasa ring of fire ang Pilipinas? Kaya lang, pag sinabing ring of fire, lindol yun. Bongoloid. Uulitin ko baka hindi mo nalalaman, lindol yun. Ang sa ring of fire ay lindol. Kaya, ewan ko ba kung saan ka nanggagaling? Anong pinaghuhugutan mo? Takot yan. Mag-iingat ka kay Senator Ping. Pero wag kayo malay mo, bumoto si Bongo. Mukhang si Bongo isa sa mga boboto ng guilty kay Inday Sayan. Abangan na lang natin. Pero, Senator Bongo, mawalang galang na po. Medyo sablay talaga ang paliwanag mo, ha? Unang-una, ang Pacific Ring of Fire ay ito ay tumutukoy sa lindol, ha? Pangalawa, hindi po katwiran na porque dumadami ang bahay, normal na ang magiging pagbaha. Pangatlo, hindi totoo na sa buong Pilipinas ay bumabaha lalo na pag umuulan. Hindi po totoo, ha? No, marami pong lugar sa Pilipinas ang may maayos na flood control kahit nga sa Maynila, sa mga lugar sa Maynila, Makati, Pasig, 'di ba? Hindi naman bumabaha ng ganyan kapag may ulan kasi may maayos na silang flood control. Ang Manila ganun na rin, 'di ba? Ang bilis ng humupa kasi umaayos na ang flood control. Yan Davao, kailangan aminin niyo na yung 51 billion lumipad na. Ngayon, asan yung 51 billion? Huwag mong sasabing hindi ka bahagi ang iyong pamilya dyan. Natural, nakaambun yan. May kontrata yan. Diba? Kaya nakinabang ka rin, okay?
So, okay po, Senator Bongo ha, Bonggoloid ha. Huwag kang tatanga-tanga, please. So, yun lang. Bilib na bilib talaga ako sa mga senador ng mga didilis, ibang klase talaga eh. Antitibay, puro astig. Astig sa kabubuhan ng pinayupak. So yun lang, sa mga bobong didilis at may saya dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye! What the heck?